I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. Oh, 'di ba? Anong sabi ni Sara Duterte? Magulo daw ang bansa dahil kay PBBM. Lalo po yung mga nangyayari diyan sa Senado. So, iba po yung sinabi ni Senator Marco Beta dito, mga kababayan. Medyo ngayon lang yata tumama si Senator Marcolita, mga kababayan. Kasi yung kaguluhan dyan sa Senado, para sa akin, agree ako. Bakit? Since pa naman din, mga kababayan, ang Pangulo, hindi talaga nakikialam yan. Sa mga ganyang mga kaguluhan, di ba? Alam po natin yan. At hindi siya marunong magdikta or mag-utos. Wala as in di ba? Ang Pangulo sinusunod kung ano po ang nakasaad sa saligang batas. Hindi tulad ng mga nakaraan siguro, mahilig sila magdikta. Ayan, basahin ko sa inyo at tingnan nyo yung mga sinasabi ng netizen. Sabi po dito ni Marcolita, mga kababayan, courtesy po ng Billionaire News Channel. Parang tumpak siya dito, ha? Sabi dito, Senator Rodante Marcolita on Thursday claimed the recent leadership takeover in the Senate was the first in recent history that supposedly happened without the blessing of the Malacanang. As he said, light on the political maneuvering that lead to the rise of the new majority bloc. Wow. Sabi niya dito, Marcolita claims latest Senate co-op first without Malacanang blessing. Oh, diba? O bakit? Ano naman pakinang Pangulo dyan? Hindi naman niya plano yan. Plano ni Cayetano yan. Tsaka ni Ruben Padilla. I don't know. The rest siguro. Di ba? Sa history ng Pilipinas, mga kababayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang po, na nangyari sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., no? Walang pag-uutos. Yan po ay plano. Plano ng Duterte Block. Kayo, ganun, di ba? Ayan, sabi niya, BNP by the BNC staff. Senator Rodante Marcolita on Thursday claimed the recent leadership takeover in the Senate was the first in recent history that supposedly happened without the blessing of Malacanang, as he shed light on the political maneuvering that lead to the rise of the new majority bloc o MGOS. Bisi mga beswa? Bakit naman kasi kailangan pang blessing ng Malacanang? Asahan nyo yan, pag si PBBM ang nakaupo, wala kayong mapapala. Kayo lang ang namimintang, kasi kasalanan ni PBBM, ganito, ganon. My gosh. Katulad din sabi ni Ruben Padilla, magulo ang bansa natin. Magulo daw ang bansa. Ang tanong, sino ba nang gugulo? Di ba kayo? Ayan, yung nangyari sa Senado, plano po yan. Bakit? Si Bato mismo nagsabi di ba? Naagawin ang posisyon ni dating Senator Soto, dating SP Soto. Inagaw ni Alan Cayetano. Sino nang agaw? Sino nagsabi? Si Bato. Di ba, mga kababayan? Sabi dito, Marcolita claim latest Senate co-op first without Malacanang blessing. Bakit? So, ibig sabihin, sa mga nangyayari pala, may blessing pala Malacanang sa mga nangyayari in the past. May pag-uutos, may pagdidikta, ganun ba yan? Sa tingin ko lang guys, sa pagkakaintindi ko, but sa Marcos administration ay wala kayong asahan dyan na pagdidikta or pag-uutos. Wala, hindi ugali ni PBBM yan guys. Sabi niya dito, kababayan, history that supposedly happened without the blessing of Malacanang, as he said, light on the political maneuvering that led to the rise of the new majority bloc. Marcolita, who now chairs the Senate Committee on Justice and Public Services, said that change in leadership even caught members of their own group by surprise because they initially thought they lacked the number needed to successfully
request control of the chamber from the Senate President Vicente Soto. Correct me if I'm wrong, but this is the only takeover that has no blessing from Malacanang. Marcolita said in an interview of Billionaire News Channel, the spokes program. Bakit? Anong pakialam naman ni Pangulong Marcos Jr.? Hindi siya marunong mang-aagaw. Wala siyang pagdidikta. My gosh. Huwag nyo itulad sa mga puon nyo. Lahat ng utos masusunod. Si PBBM, ginagalang niya kung anong batas, ginagalang niya kung ano ang rule of law. 'Di ba? Kung ano ang rule ng Senado. Hindi siya nangihimaso kahit saan. 'di ba? Correct me if I'm wrong, but this is the only takeover that has no blessing from Malacanang. Kayo lang ang nagpaplano niyan. Hindi, si Cayetano. 'Di ba? The senator compared that the latest shake-up with installed Senator Alan Peter Cayetano as Senate President with the previous leadership changes in the upper chamber, saying those transitions supposedly took place with the knowledge of approval of the palace. What? Lahat ba ng may approval ba ang palace? My gosh. Talaga naman, Ibahin nyo si PBBM, hindi niya ugali yung mag-utos o magdikta. Ganitong gawin mo, ganon. Sige, patalsikin nyo yan. Si Soto, or ganon. Walang ganon, hindi ganon si PBBM, guys. Ang tatanda ng mga dyan, mga senador, alam nilang ginagawa nila, alam nila kung anong tama at mali, alam nila kung anong nakasaad sa saligang batas. My gosh. 'Di ba? Nawala si SP Biggs, nawala si SP Cheese, puro alam nila yan, he said, referring to former Senate President Juan Miguel Zubiri and Francis Escudero respectively. Marcolita also disclosed that their bloc initially had only 12 senators and was uncertain whether it could secure the crucial 13 votes needed to take over the Senate leadership. Nagaw hindi mo malaman kung ano ang dahilan, bakit tinagaw. Siyempre ang dahilan para maharangan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Pero let's see kung ano magiging ano ang magiging papel ni Cayetano dyan. Sana nga palitan na yan. He said that the group even discussed contingency measures in the case they filed to complete the numbers, including the possibility of declaring for the committee's chairmanship vacant. Kunyari, hindi namin na makuha ang 13. 12 lang kami. What we can do is to just declare all the chairmanship's position. He said, according to the Marcolita, the turning point came when Senator Ronald Bato de la Rosa unexpectedly arrived despite his security concern and possibly Aaron Ware Street due to warrant issued against him by the International Criminal Court. Hindi nila alam. Ano yung sinabi ni Bato? Nilaglag niya nga yan si Cayetano Tinawagan 'di ba? Para mapatalsik si Soto. Ayun na nga, nangyari nga. Surprise or the surprise, bigla siyang dumating. Talaga lang. Di nga. Imposible hindi nyo alam. Si Cayetano nga, alam niya 'di ba? Si Bato nilaglag niya nga kayo. 'di ba? Kaya ako ang unang nakatayo na napayakap po ako sa kanya because I was not really expecting that. Kunwari pa talaga si Senator Marcolita. Di nga. Marcolita also claimed that the Malacanang supposedly preferred another senator to lead the chamber, although he declined to identify who the palace allegedly wanted. Kasi sa ngayon ay alam ko wala naman basbas si Cayetano sa Malacanang. I believe Malacanang has in mind for somebody else. Oh my gosh. Hindi ugalo ni PBBM yan. Excuse me. Hindi guys, ugali ni Pangulong Marcos Jr. yan. Yung magdidikta-dikta. No. Alam yung tama't mali. Sabi nang nagkukomment, hard sell from a person full of box. Totoo lang, ang government natin ngayon, nahati sa dalawa, parang ang lumalabas, walang silbing Malacanang, di nila kinikilala. Hindi naman sa ganun, guys. 'Di ba? Hindi naman sa ganun. Hindi lahat ng oras ididikta ni Pangulong Marcos Jr. na ganito, ganitong gawin. No? Patalsikin si ganito, ganon. 'Di ba? Hindi naman siguro ganon ang Pangulo. At hindi natin nakikita sa kanya yan. Sus, kayo naman, ngayon, first time na
ang ilan sa mga senator ay may legal na kaso at waiting na makulong at mayroon ding kaso ang kanilang kapamilya. Oo, kaya siguro one of the reason why they are planning to 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 unseat the former Senate President Soto. Oh, 'di ba? Kasi karamihan dito sa majority black ngayon under the Alan Cayetano. My gosh, guys, ang daming mga involvement about sa issue ng flood control. Yan, si Chis, si Jinggoy, si Joel, si Marcoleta pa. Oo. Oh, hindi naman kayo tatagal. Yeah. Totoo yun, yap. Dito, galing blessing. Ayan, no? May sungay. First time din ni Marco Vita na umaasa sa kanya. Ulit yung blue ribbon. Paano kung sa kapatid ibigay? Ayun na nga, nangyari sa kapatid. O, kay Pia Cayetano, sa Blue Ribbon Committee Chairman. O, di ba? Dalawang magkapatid, naghari. First time din siyang maging hudas. Ay, yung mga hudas na 13 na hudas, sa totoo lang. Dahil dyan, ina-attack. Sino nag-attack? Di yung Duterte Black din, ang nang-attack sa sarili nila. Ganda ng intel, you're dreaming. Trying so hard to be credible. May pag-asa pa ba ang Pilipinas na mapanagot yung mga... Of course naman. May pag-asa pa yan. Kaya, guys, hindi naman porke mayroong issue tungkol dito sa malita, arestuhin mo kaagad. Hindi ba pwedeng idadaan sa due process? Or, imbestigahan sa magandang paraan, proseso? O, di ba, guys? Yung mga pagbibintang sa malita, gawain nila yan, yung mga nagbibintang. Oo nga, kung nga naman, bakit di alam ng Malacanang ginawang pagpalit o paghalal kay Marco Vita? Bakit ba alam ba ng Pangulo yan? Ano yan, may basbas ang Pangulo? Ba't kailangan ba ang basbas? Hindi, plano ni ni Alan Cayetano. O, plano yan ng Duterte Black. Sa tingin ko, guys, plano nila yan. Wala kayong maasahan kay Pangulong Marcos Jr. Dahil alam ng mga senador na yan kung anong tama't mali. Di ba? Hindi na kailangan ng basbas galing sa Malacanang. What for, di ba? Huwag na kang hambog, Marco Vita. Bilog ang mundo at ang kapangyarihan ng tao ay isang pitik lang. Ang kapangyarihan ng Diyos, tama, mayabang ka ngayon, pero di mo hawak ang bukas. Correct. Ito pa, dakdak ng dakdak, walang ginawa, puna ng puna. Hindi lang yun. Nagmamagaling-galing pa. Tama, galit na galit ang tuta at pinky. Mawala ng malita. Senado ang unang naglaro na hindi bagay gawin. Akala nyo manalo kayo hanggang 3 lang. 3 lang amin ang pre-pere. Agay! Maybe with Deb's blessing. Agay. We support the brave 13 senator. Gaganti po tayo sa 2028 humanda. Subukan nyo lang. Try natin nga. Kung mananalo yung puon nyo. Masyado kayong mayabang. Yung mga kayabangan nyo, may kapalit yan. Kaya yung kayabangan nyo, ano nangyari sa puon nyo? Hindi, kulong. Diba? Sa dahek. So, may susunod yan. So, let's see. Kung ano yung sinabi kong checkmate sa pinakadulo. Ngayon, at gumalaw na ang DOJ. Diba? Hindi naman nagbigay ng TRO ang ng Supreme Court ngayon pinapatugis na si Bato, pinapaaresto na, kaya gumagalo ng NBI tsaka PNP, kaya manda kayo. Let's see what will happen, the checkmate na sinasabi ko. Tahimik nga, tahimik yan, pero mapangalib ang galaw, kala nyo. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye everyone.